punta naman po tayo dito naman po sa isa pang topic na nakita natin mga kababayan, na kung saan eto pong si Vic Rodriguez hindi po nakaporma kay Carmina mga kababayan sa isang interview. Ito po ay kinikredit po natin sa ANC. Ano po, kanila po yan, hindi po yan natin at gagawan lamang po natin ng reaction video. Oy, Kuya Carlito Pampiona, mega love shoutout from San Pedro City, Laguna. Mega love shoutout po sa inyo. Anyway mga kababayan, ito play natin. Who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if... Eto ang tanong kasi dito mga kababayan ni Miss Carmina, sino ba makikinabang kapag ka napatalsik sa pwesto si PBBM? Ang sagot po ni Vic Rodriguez dito, the Filipino people daw. Paano naging the Filipino people yung makikinabang dito? Paano naging taong bayan? Kung alam natin ang successor kapag ka napatalsik sa pwesto si PBBM ay walang iba kung hindi si Sara Duterte. Ibig sabihin, hindi po kapakinabangan ng taong bayan yan. Kapakinabangan po yan ng mga Duterte at ng mga kaalyado niya pong kurap at may samot-saring issue. Diba? Ngayon ituloy pa natin kasi durog dito durog dito mga kababayan si Vic Rodriguez na panot. The vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, the deaths of countless deaths of your countrymen. Attorney Rodriguez, not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? Nice. You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President, Carmina? Hindi, kasi isipin nyo mga kababayan kulang na nga lang ipatumba nila si PBBM para makuha yung pwesto. Diba? Eto isipin nyo. Paano masisikmura ng taong bayan na kung sakaling may mangyaring hindi maganda sa presidente, ang papalit na vice-presidente ay si Sara, tapos sasabihin kapakinabangan ng taong bayan? Paano natin masisikmura na magiging presidente si Sara, tapos ang sasabihin nila kapakinabangan natin, maliwanag naman na kapakinabangan ni Sara Duterte? Kaya nga dito pa lang sa puntong ito, butas na si Vic Rodriguez. Kasi nga, halos lahat ginagawa nila. Mapatalsik lang si PBBM, maipwesto lang si Sara, maprotektahan lang yung mga sangkot sa maanumalyang flood control. Anyway, tuloy pa natin. Talking about another dynasty, she's another member, she's a family member of the dynasty. Oo, kayo, bakbakan kayo. Sa Pangulo, wala pa rin magagawa ron. I never advocated anything that is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. And by the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how can you... Ito, tanungin ko kayo mga kababayan. Sa tingin nyo ba ang presidente hindi na nakakapagtrabaho? Sa tingin nyo ba ang presidente wala nang kakayanang magtrabaho? Ito, press 1 mga kababayan, doon sa mga nagsasabi na ang presidente po natin ay wala nang kakayanang magtrabaho. Press 2 dun sa mga nagsasabi na inutil yung vice president. Malaya kayo makapag-press dyan. Diba? Press 1 sa mga nagsasabi na ang presidente ay inutil, wala nang kakayanang magtrabaho. Press 2 sa mga nagsasabi naman na si Sara Duterte ay inutil at hindi dapat maging presidente. Ayan marami nagpi-press 2. Hindi ko inimbento yun. Hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. How can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as he said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? As a media practitioner, alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukoy.
Gagi, ganito yan mga kababayan. Alam naman natin na si Sara Duterte ay may issue ng corruption. Ito kasi yung tanong ni Miss Carmina. Paano nga naman mga kababayan magiging advocacy ni Vic Rodriguez na siya ay lumalaban sa corruption? Kung yung gusto nila na maging presidente ay may issue rin ng corruption. Kahit pasabihin niya na si Sara, etc., mga kababayan, na ano dyan sa COA, hindi pa rin natin maiaalis mga kababayan na meron pong impeachment cases etong si Sara. Nagkataon lang talaga na yung mga nasa Senado, yung iba mga pulpol. Diba? At hindi tinrabaho yung impeachment ni Sara Duterte. Pinatulog nila hanggang sa itinabi na po nila, in-archive nila. Diba? Eto, Vic Rodriguez, kung hindi ka talaga inutil, paano ka lalaban sa corruption? Kung gusto mong iupo, mas corrupt. Diba? Sobrang corrupt. Tapos papalitan mo yung presidenteng hindi corrupt. Diba? Ituloy natin. Yan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. At walang nakabinbin na anumang kaso o impeachment laban sa pangalawang Pangulo. So yung sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin ng makakaliwang grupo. Ayaw nang makabalik ang tatak Duterte na serbisyo. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan, kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanteng posisyon. Because who stands to benefit from your call for the President to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. How can the Filipino people stand to benefit if the Vice President takes the presidency by virtue of the President stepping down when... Diba? Isipin nyo mga kababayan. Diba? Paano nga naman magiging kapakinabangan ng taong bayan yan? Kung si Sara Duterte lang din, po mga kababayan, na presidente. Di ibig sabihin, hindi po kapakinabangan niya ng taong bayan. At hindi po si Vic Rodriguez totoo na lumalaban sa korupsyon. Dahil kung talagang nilalabanan niya ang korupsyon, mga kababayan, di dapat sabihin niya ganito. Excuse me. Kung talagang mapapababa sa pwesto si PBBM, at ang iupo natin ay yung may malinis na hangarin at walang bahid ng korupsyon. Kaso ang tanong kasi dito, si PBBM ba ay may bahid ng korupsyon? Si PBBM ba ay nangurap? Si PBBM ba ay kasangkot dyan sa maanumalyang flood control? Maliwanag nga na kahit nagsalita si Saldico, hindi naman pinaniwalaan ng taong bayan. Kasi nga, paano magiging corrupt ang presidente? Siya nga po ang nagsiwalat ng nangyayaring anomalya dito po sa maanumalyang flood control. So, ibig sabihin, ito pong si Vic Rodriguez ay nangangarap ng gising at talagang yung gusto niyang mangyari ay malabo nang mangyari, katulad ng pagtubo po ng kanyang buhok sa kanyang bunbunan. Ano po, ay napaka-imposible talaga na mapababa nila yung presidente na nagtatrabaho. Kasi hanggat nagtatrabaho si PBBM, hanggat nilalabanan ni PBBM ang korupsyon, hanggat nararamdaman ng taong bayan na may presidente tayo, malabo pong mapababayan. Ilang beses na po bang nag-attempt sila na patalsikin si PBBM? Diba? Ilang beses na po ba mga kababayan na sinubukan nila na ang presidente ay patumbahin? Diba, hindi naman sila nagtatagumpay. Kaya nga malabong mapatalsik si PBBM sa kanyang pwesto. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, naniniwala ba kayo? Sabi dito, magkano ba bayad sa'yo, sir? Wala na ba kayong ibang sasabihin? Kung hindi, magkano ang bayad? Kung hindi, bayaran? Wala na ba kayong ibang pwedeng sabihin? Tas dapat ang kino-comment nyo dyan, kung si Vic Rodriguez ba ay totoong lumalaban sa korupsyon. Dahil kung totoong lumalaban sa korupsyon yan, bakit iuupo niya yung korap na si Sara Duterte na hindi may paliwanag kung saan dinala yung perang nakulimbat galing po sa DepEd, mga kababayan, at sa kanyang confidential funds na hindi niya maipaliwanag? Diba? So kayo, mga kababayan, naniniwala ba kayo na yung sinasabi ni Vic Rodriguez totoo na siya ay lumalaban sa korupsyon at
ang taong bayan ang makikinabang kung sakali na mapatalsik po nila sa pwesto ang presidente, mga kababayan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dyan, mga kababayan, sa topic po na yan.